Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60, at may tig-30 butil ang buhay, ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Patuloy po nating itaas sa Panginoon ang ating mga kababayan na hanggang sa ngayon po ay naapektuhan po ng bagyong Krising at ng malalakas na pagbuhos po ng ulan. Mga kapatid, bilang isang mananampalataya ng Diyos, may isang bagay tayong hindi pwedeng maitanggi patungkol sa Diyos. At ano po yun? Na ang Diyos po natin ay tunay na mapagbigay. At kasama po sa pagiging mapagbigay ng Diyos ay ang kanyang pagmamahal para sa atin. Alam po natin mga kapatid na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng hindi nating karapat-dapat, ang Diyos pa din ay nagiging mapagbigay. Napansin po natin sa ating unang pagbasa, ang kwento po ng mga Israelita, pagkatapos po silang alisin ng Diyos sa pagiging alipin ng mga Ehipto. At sa kanilang paglalakbay patungong lupang pangako, ano po yung kanilang mga hinaing? Sinasabi nila sa Diyos, bakit pa sila inalis? Bakit pa sila inalis doon na kung saan kahit naman sila ay nahihirapan, may pagkain silang makakain? Bakit pa sila inalis doon? Kahit na sila ay nagiging alipin, nabubusog naman ang kanilang mga tiyan. Pero alam natin mga kapatid, na sa dulo ng ating unang pagbasang napakinggan, may isang bagay na natupad.
nakarating ang mga Israelita sa lupang pangako at pagdating nila sa lupang pangako, natupad ng Diyos yung tinapay na ipinagkakaloob sa kanila. Sa madaling salita mga kapatid, kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Diyos ay tapat. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit napakadami natin minsang hinaing sa buhay natin, ang Diyos nagkakaloob pa din ng biyaya. Bakit? Dahil ang biyaya ng Diyos ay katumbas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos, nag-uumapaw ang pagpapala. Nag-uumapaw ang biyaya. Alam niyo po mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, ito po ay kwento na kung saan ang isang magsasaka ay naghasik ng binhi. At madalas kapag ito po ang ibanghelyong napakikinggan, ang pinagninilayan po natin dito ay yung tumatanggap ng binhi. Pero sa araw na ito, magandang tingnan yung pagiging mapagbigay ng magsasaka. Alam ng magsasaka na kapag siya ay nagtanim, tutubo ang binhi. Alam ng magsasaka na kung saan niya ilalagay ang binhi upang ito'y mamunga. Sa madaling salita mga kapatid, lahat tayo ay tinatamnan ng Diyos ng biyaya. At kung tayong lahat ay nakatatanggap ng biyaya, dapat nawa ang puso natin ay parang binhing malalaglag sa mabuting lupa upang ito'y mag-uhay at mag-uhay ng tig-100, tig-60 at tig-30 butil. Sa madaling salita mga kapatid, nakatatanggap tayo ng biyaya lagi mula sa Diyos. Pero ang biyaya hindi dapat sinasarili. Ngunit ang biyaya dapat namumunga at dapat ibinabahagi. Mga kapatid, marami po sa atin ngayon ang naapektuhan ng malalakas na ulan. Marami po ang binaha at nawalan ng mga ari-arian. At marami din po ang nawalan ng kanilang mga minamahal sa buhay. Pero tayo pong nanatiling ligtas, tayo pong nanatiling pinagpala. Yung pagpapala na ito, wag lang sana na makita natin, kawawa sila, pinagpala ako. Bagkus maging hamon po ito sa atin, na tayong tunay nakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos, ay maging mapagbigay din ng pagpapala sa iba. Huwag niyo pong ikumpara yung sarili niyo. Pinagpala ako, sila hindi pinagpala. Bagkus mga kapatid, tayong lahat ay nakatatanggap ng pagpapala sa iba't ibang pamaraan. At kung tayong lahat ay nakakatanggap ng pagpapala sa iba't ibang pamaraan, tayo dinawa ay makapagbahagi ng pagpapala na ito sa iba. Mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos na mapagbigay. At kung siya ay Diyos na mapagbigay, nangangahulugan na siya ay Diyos ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig at pagpapala at biyaya ay iisa dahil ang Diyos ay tunay na nagpapala para sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ng banal na misa na ito, manahimik po tayong sumaglit at tingnan po natin yung ating mga sarili, yung mga biyayang tinanggap natin, ang mga binhing ipinagkaloob sa atin, yung mga pagpalang ibinigay sa atin ng Diyos, at mapagtatanto natin na sobra tayong pinagpala. Pero mga kapatid, ang tunay na pinagpala, binabahagi. Ang tunay na biyaya, ibinabahagi. Kagaya ng pag-ibig ng Diyos, dapat itong ibahagi sa lahat. Amen.